Matapos ang matinding pagbaha sa maraming lugar dulot ng Bagyong Christine, muling lumutang ang tanong, saan napunta ang bilyon-bilyong pisong pondo para sa flood control projects? Balitang hatid ni Maki Pulido. Ganito kalala ang bahang idinulot ng Bagyong Christine sa malaking bahagi ng Kabikulan. Hindi kinaya ng Bicol River Basin Development Program ang ibinuhos na ulan kaya't lumubog at matagal humupa ang baha sa maraming lugar sa Camarines Sur. Kaya muling tinatanong, ano na nga ba ang nangyari sa mga flood control project na pinondohan ng gobyerno ng ilang bilyong piso? Pinunto ni Senate President Cheese Escudero sa 2023 national budget, 291.2 billion pesos inilaan para sa flood control project. Tumaas pa ito ng 353 billion sa 2024 national budget at para sa 2025, 303 billion pesos ang panukalang budget para sa flood control projects. Kikilatisin daw ito pagsalang ng budget ng DPWH at iba pang ahensya sa Senate plenary debate. Sabi ng DPWH, nandyan naman ang mga flood control projects at may mga tinatapos pa. Nakakatulong daw ito sa mga normal na buhos ng ulan pero ibang usapan na ang mga tumitinding bagyo dahil sa climate change. The flood control measures that have been implemented over the years would not have expected yung pagbuhos ng ulan in less than 24 hours that could have been distributed in 3 months' time or 4 months' time. Ibubuhos niya in that one point in time. Ang dapat din daw pag-aralan ayon kay Mahar Lagmay ng Project NOAA ay nature-based solution. Isang mahalaga rito, huwag tayuan ng anumang istruktura ang normal na daluyan ng tubig at magtanim pa ng maraming puno. Maglagay ka ng forest cover na makapal para hindi putik yung bumababa. Para mas less erosion, less siltation, pag mas maraming puno, mas ma-absorb niya yung tubig. Huwag mong gagawing makitid yung river. Pati mga floodplains, kailangan pinipreserve yun. Malaking hamon ng disaster management sa mga syudad lalo't natayuan na ang mga floodplain. Kaya dagdag ni Lagmay, kailangan ng pag-aralan ng decongestion o pagbawas ng populasyon sa mga syudad. Maganda na pag-isip-isipan na natin, lalo na sa Metro Manila, kasi climate change di ba? So miyak-miya na, di ba dati minsan lang sa 100 taon nangyayari na malaking baha. Ngayon halos miyak-miya na nangyayari. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News.